pamagat. Ang dinadayong dinuguan ng mga aswang. Kung naghahanap po kayo ng kwento na hindi nyo makakalimutan, ay ito na po iyon. Ang kwentong ito ay nagmula kay Jason. Isa po akong construction worker sa Negros Occidental. At nangyari po itong karumal-dumal at nakakadiring pangyayari sa buhay ko nang lumipat na po ako ng lugar na mapagtatrabahuhan. So bali natapos na po kasi yung ginawa naming bahay malapit sa amin. Kaya naman naghanap na ako ng bago kong mapapasukan. At sakto ay may nabalitaan akong building na ginagawa sa kabilang barangay. At naghahanap sila ng mga tauhan. Noong una ay nag-aalinlangan ako. Dahil na rin sa sobrang layo. At hindi ako pamilyar sa building na papasukan ko. Ngunit syempre para sa pera ay nag-apply na rin ako. Nang mga unang 3 araw ko ay okay naman, normal lang. Ngunit nagbago ang lahat ng maging kaibigan ko. Ang isa na rin sa matagal na construction worker doon na si Joel. Pre, bago ka lang dito, no? Oo. Medyo hindi nga ako pamilyar dito tsaka medyo malayo sa amin. Pero okay lang. Kailangan kumayod eh. Ganun ba? Saktong-sakto mamayang 5 PM uwian natin. Igagala kita dito sa amin. At syempre hindi pwedeng hindi mo matitikman ang pinagmamalaki ng lugar namin na dinuguan. Kagutom. Sige kita-kits na lang tayo mamaya. Sige, salamat. Pumayag ako ng mga oras na yon sa kadahilan ng gusto ko rin kasi magkaroon ng kaibigan sa trabaho kong iyon. Mas madali kasi kung may kakilala ka. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nagsimula ng magsidapuan ng mga ibon para magpahinga at magsiuwian ng mga kasama ko sa trabaho. Uy pre, dito! Ready ka na ba? Sakay ng aming motor ay nagumpisa kaming libutin ng lugar. At pagtapos noon ay nag-aya na si Joel na kumain sa karinderyang dinadayo sa kanila. Pagkarating namin sa karinderya ay namangha ako sa dami ng tao na kumakain dito. At nakita ko rin ang mga kasamaan ko sa trabaho na nag-uumpisa ng kumain. Naghanap kami ng upuan. At kasunod nun ay may biglang lumapit sa aming babae. At tinanong kami kung sa inyo, anong order nyo? 2 order nga ng dinuguan. Yung pinakamasarap Bago lang kasi dito tong kasama ko sabi ni Joel. Pagkasabi ni Joel nun ay biglang nanlisik ang mata ng babae at tumingin sa akin. Ganun ba? Siguradong magugustuhan mo itong dinuguan namin. At dahil bago ka lang dito ay sisiguraduhin kong bagong-bago ang laman na mapupunta sa'yo. Mga ilang minuto pagkatapos kunin ang order namin ay bigla akong may narinig na sigaw. Hindi ito masyadong rinig sa kadahilan ng maraming tao ang sabay-sabay na nagsasalita ng mga oras na yon. Medyo matagal ngunit dumating na rin ang mainit-init na dinuguan na in-order namin. Ito na ang 2 order ng dinuguan. Makabusog kayo
Nahirapan akong kunin ang mga laman yan. Tiningnan ko ang dinuguan at inamoy ito. Medyo iba ang amoy at napansin ko rin na parang kakaiba ang ginamit na laman para sangkapan ito. Pero dahil gutom na rin ako ay tinikman ko ito. Nagulat ako dahil kakaiba ang lasa niya ngunit masarap ito. Ang laman ay malalaki at malasang malasa. At ang sabaw ay fresh na fresh ang lasa din. Paubos na ang dinuguan nang mapansin ko na may nadakot ang kutsara ko na singsing. Napaisip ako na baka sa babae ito na nagsiserve sa amin. Kaya naman hinanap ko siya. Pagkakita ko sa kanya ay binigay ko yung singsing. At sinabing, ang sarap pala talaga ng dinuguan nyo dito, no? Kaso may singsing. Nang mga oras na yon ay gusto ko po talagang kunin ang loob ng babae. Sa kadahilanang gusto ko po kasi talagang magtayo ng business sa lugar namin. At gusto kong itanong sa babae kung ano yung mga secret recipe na ginagamit nila para sa paggawa ng dinuguang iyon. Miss, ano palang pangalan mo? Nena. Nena. Kung pwede lang sana itanong, Nena, kung ano yung ginagamit yung recipe para sa paggawa ng dinuguan. Napaisip kasi ko dahil sobrang sarap at talagang binabalik-balikan ng mga tao dito eh. Kung pwede lang naman itanong. Ikaw. Ang alin? Gusto ko sanang sabihin sa'yo. Kaso baka kunin mo yung mga customer ko eh. Ganun ba? O sige, salamat na lang. Nagtungo na ako sa aming upuan at sakto tumayo na rin si Joel. Akala ko ay aayain niya na akong umuwi. Ngunit sabi niya ay saglit lang daw at kukunin niya lang daw yung number ng babae. Para daw may libre na siyang laging dinuguan. Napangisi na lang ako at naghintay. Pagkatapos niyang makuha yung number ng babae, ay inihatid niya na ako sa kalsadang papunta sa amin. Kinabukasan ay hindi ko na nakitang pumasok o nagtrabaho si Joel ng araw na yon. Nagtaka ako ngunit hinayaan ko na lang. Nang pahapon na at mag-uuwian na kami ay naisipan kong pumunta sa karinderyang pinuntahan namin kahapon. Ngunit pagkarating ko doon ay maraming pulis na ang nakapaligid sa karinderya. Lumapit ako sa pulis at nagtanong kung ano ang nangyari. At ang sabi nila ay isang lalaki daw ang nakahingi ng tulong dahil may aswang na gusto siyang kainin. Buti na lamang daw at nasabi niya ang katagang karinderya. At dahil doon ay pinuntahan ng pulis ang pinakakilalang karinderya sa kanilang lugar. At pagkarating nila sa karinderya ay hindi na nila natagpuan ang may-ari o ang mga nagtatrabaho dito. Ngunit pagsilip nila sa loob ng karinderya kung saan ginagawa ang mga pagkain, ay nakita nila ang napakaraming katawan ng tao.
at buto ng tao na nakatago sa malaking basement sa ilalim ng karinderya. Walang nakakarinig sa sigaw ng mga kinakatay na tao sa basement. Dahil ang basement ay gawa sa makapal na pader na kahit anong sigaw ay walang makakarinig dito. Habang nagkukwento ang pulis ay naalala ko si Joel. Kaya naman tinanong ko sila kung nasan yung lalaking nakahingi ng tulong. Nang ilabot ako sa sagot ng mamang pulis. Ah, yun ba? Oo, nakuha namin yung pangalan niya. Joel ata yun. Kaso hindi na rin siya nabuhay eh. Dahil sa malaking butas sa kanyang dibdib. Bago po natin tapusin ang bidyong ito, ay gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang channel ko. Ang pangalan po ng ating channel ay Multo Moments. Yun lang po, hanggang sa muli. Salamat.